As an introduction, gusto na kon nga dalon kamo sa kabuhi sa sining hari, si King Hosea. Gusto na kon nga tagan kamo sing background sa iya kabuhi kag siya kamatayon. Nga sa tapos siya mapatay, nakikita gid ang Ginoo sa propeta nga si Isaias. Kung imo lang taon dere, King Hosea had led Judah in the program of peace and prosperity. Amo ni nga hari nga diin ara ang kalinong kag kauswagan sa Israel. Kung imo lang taon it was an era of expansion and achievement. Hindi dilawg-lawg nga hari. Isa ni sa mga greatest kings sa history sa gitawag Israel. Imo makita iya kun imo tan-awon diri, it was an era of expansion and achievement. Pero ang pinakabugat sini, nga sa dira nga nag-uswag na siya, ginpakamaayo siya, nagbugalon siya. Nagbugalon siya, kag dayon imo makita that the king rebelled against the word of God. Iya ginsuay ang pulong sa Diyos. Kag dayon, the word of God undied subong aroon. He has a good beginning. He has a good, gitawag yang the middle portion of his life, but he ended in misery. Bisan ano ka pagali pag-uswag, bisan ano ka pagka-prosperous, kung suayon na nimo ang pulong sa Diyos, imo makita ya, you will end it in misery. Si Solomon nagsugod maayo, somewhere along the way, naglain ang iya gibayulit ang pulong sa Diyos. Amo na nga waita rason nga hindi magpaidalom sa supremacy sa Word of God. Palagpakan nato na Ginoo. Ang aton balatyagon, hindi ni makapaliso sa efficacy sa Word of God. Ang ako natunan, hindi ni makasarang sa paglubag sa direction sa Word of God. Tungkol kay Word of God, sometimes it is a literal, sometimes it is a specific nga gitudlo sa aton. Kagdayon, we must bow down to the absolute supremacy of the Word of God. Palagpakan na ito na Ginoo. Malantaw kita sa iya kauswagan. Ano siya pag-uswag? Pirti nga kauswagan. Kung imo lang taon dere sa bersikulo 2 Chronicle chapter 26, 3 up to 5, imo makita iya si Oseas nga hari, nagaedad siya sing 16 katuig kag nagagahom sa Jerusalem sulod sa 52 katuig. Just imagine the longest reigning king of Israel. 52 katuig. Halin siya sa 16 anyos, hari na siya. Kagdayon, 52 katuig. Nagpadayon siya. Kagdayon, imo makita ang hambal sa Biblia dire. Kung imo tanawon, ginhimo niya ang matarong sa presensya sang Ginoo. Nagasunod sa ginhimo sa iya amay. Ang kanami isining hari sa sinugdanan siya ministry, siya pagkahari, ginsunod niya ang gitawag perfect, righteous nga example siya amay. Kagdayon imo makita iya ang hambal sa Biblia, samtang nagkakabuhi pa si Sicarayas ang iya manuglaygay nga espirituhanon sa mga butang alagad sa Ginoo sing matutom kag ang Dios nagbendisyon sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. May mentor ni siya. Kag hindi lahog-lahog ang iya mentor. Nagpaidalom siya sa kay Sicaraya nga diin iya mentor. Kagdayon imo makita kun imo lang taon gibendisyonan siya sa Dios. Hindi ka magsulo-sulo may pamatian ka gid. Sa pagpangalagad sa Ginoo hindi ka magpatuga-tuga nga ikaw ang imo kaugalingon lang imo pamatian, ang imo kaugalingon lang nga pag-analyze ang imo pamatian. Napasalamat gi ko na din imo makita iya. Nabasa naton ang mga kaagi sa Church Fathers. Muna nga paghuro sa bagyo ang 36 volume kaagi sa church history sa mga Church Fathers. Kung bisag mabasa ning akon gitawag yung mga bayo, way problema. Pero isalbar ta gini kay ini nga mga libro tungo kay para sa ako nangin mentor ni nga diin
isa ni ka-contributing factor nga nagmadinalagon ang aton ministry. Palakpakan naton na Ginoo. Tawa na. Dayon imo makita pa dayon pagbasa. Ginbuligan siya sang Dios sa iya pagpakig-away. Palakpakan naton na Ginoo. Sino to? Ang mga Palestinon, ang mga miunhon, kag ang mga Arabo nag-istar sa Gurbaal, kag dayon. Padayon? Nagabayad sang buhis. Gipabayad niya buhis. How powerful this king. Gipabayad niya sing buhis, kag nangin bantog siya hasta sa Ehipto. Tungod sa pagkagamhanan, tungod nga nagamhanan na gid siya. Bisan ang iya kadungganan naglambot sa Egypt. Gikadlukan ni siya nga tao. Kagdayon ang iyang military might, kung imo lang taon, diri padayon pagbasa. Gusto na kon nga may background kamo. Imo makita iya, ginpabakod pagid ni Hosea ang Jerusalem, pinagisipapadindog sa mga turis sa pamusod sa puwertahan nga nagatubang sa pulupatag kag sa kiliran sang pader. Dayon, nagpatindog man siya sing mga turi sa kamingawan, kag nagpakutkot sing madamo nga buho, nga pulunduhan sang tubig, kay madamo ang iya kasapatan sa mga bulubakilid nga natundan sa kapatagan. Hindi nilahog-lahog nga tao. Damo siya karnero, damo siya baka, damo siya kasapatan. Kag dayon, ini siya nga tao mahilig man siya sa pagpanguma. Agriculturist man siya. May mga tinaw siya nga nagatipan siya uma, kag talamnan sa ubas kabukiran, kag sa matambok nga duta. Wow. As I read sa sining hari, I really appreciate how great this king was. Dayon, padayonon naton, may hanas siya ng mga soldado, si Hosea nga naghanda sa papagkaaway. Ini iya ginorganisar ka grupo-grupo. Kahibalo gid siya. Alam gini siya. Si Jiel nga sekretaryo kag si Maasia nga opisyal sa idalon sa pagdumala ni Hanania nga isa sa mga opisyal sang hari. Dayon, padayon, ang mga commander sang maayo nga mga soldado amo ang pangulo sang pamilya nga may 2,600 tanan. Siya na ka ang iya commander ha? Ang iya mga commander may 2,600 tanan. Pila ang iya puwersa? Padayon na pagbasa. Ang kadamuon sa mga soldado 307,500. Just imagine 307,500. Ini sila hanas sa pagpakig-away kag preparado sa pagbulig sa hari sa iya mga inaway. 307,500. Perte nga military might ni. Perte nga kauswagan. Dayon, gihatagan si Josias ng mga taming bangkaw, helmet, bayo nga panagang sa lawas panak kag labyog. Dayon, naghimo man si Josias ng mga kagamitan sa mga hanas nga mga manugubra agud gamiton sa pagpana kag paghaboy sa dalago nga mga bato. Sa pamusod sa mga nanginbantog sa siya, ginbuligan siya sa Dios nga nagamhanan siya. Wow. Pirting achievement. Sa nagabasa ko sini, extraordinary nga achievement subong hari. Tungod kay ginbuligan sang Ginoo hasta nga naging gamhanan siya. Sabi mo lang, Ginoo laing gali. Halin sa imo kahimtangan nga ara ka sa nubo. Hindi ka pabayaan sa Ginoo. Buligan ka hangtod sa ibabaw. Palakpakan nato na Ginoo. Pero sa nangin gamhanan na siya, mo ni problema. Sa nangin gamhanan na siya, nagbugalon siya. Sabi mo lang kung kaisa, kung di ta maghalong, ang kwarta makahimo na sa aton nga bugalon. Ang kauswagan manginhimo na sa aton nga bugalon. Ang aton edukasyon, mahimo na sa aton nga pagpabugal. Ang aton abilidad, kung kaisa magtulod na sa aton sa pagkabugal. Ang aton ginuyatan nga mga butang, magtulod na sa aton sa pagkabugal. Amo gani na nga sa tagsa kation sa makauyat sa mga butang. I really believe nga ang mga butang nga diin imo uyatan, may gitawag, may tatak na sa distraction. Nga diin, kung kaisa sa sina nga mga butang, magtubo ang imo bugal. Wow. Nataw ba ni? Sa nangin gamhanan siya, nagbugalon siya. Kag amo ini ang nakapalaglag sa iya. Wow.
May mula sa nagbasa ko sini. Nakasiling ko di ini madalawali sa kawalihan mo. Pero ako ginigikapsulize agod nga maintindihan ta. Imo makita iya, wala siya magtuman sa Ginoo nga iya Diyos. Everybody say amen. Kung magbugalo na gali ang tao, damo na siya rason nga hindi siya magtuman sa Diyos. Damo na siya question sa mga butang nga din gipatuman sa Dios, nga dira siya ginurture nga nangin gamahanan. Everybody say amen. Hindi. Tanawa mo na. Ang i-assignment, tandaan na ito nga sa Israel, may 3 ka ministry. Ministry of the kings, ministry of the prophet, and the ministry of the priesthood. Ini separado ni sa kasi isa ka ministry. Kung ikaw hari-hari ka lang, hindi mo interbinihan ang gitawag yang hindi mo interbinihan ang ministry of the priesthood. Amo itong nalaglagan ni Saul Ginpatay niya ang mga anointed sa Diyos. Ginpatay niya ang mga dinihog sa Diyos. Kasi imagine, pila to kagatos. Kaya ginpatay. Kag ini nga tao ay nag-learn lesson. Nga hindi gini mo interbinihan ang mga pari nga gisugo sa Dios sulod sa templo. Hindi gini mo pagtandugon. Iya gintandog Wala tao blada. Kay nagsulod siya sa templo sa Ginoo kag personal nga nagsunog sa insinso sa laran. Iya na obras pari. Nagguwa sa si assignment. Sa iya assignment giuswag sa Dios. Sa iya assignment gid pakamaayo sa Dios. Dayon imo makita gi-interbinihan na niya ang hindi niya assignment. Wala tao blada. Personal nga nagsunog sa insinso sa halaran, iyan as pare. Dayon, padayon na pagbasa. Ginsunod siya ni Asaria nga pangulo nga mga pari, sang 80 pa ka maisog ng mga pari isang Ginoo. Muna nga, maila ni, kaysa ito nga panahon, may high fresh nga si Asaria, kag may 80 ka maisog ng mga pari isang Ginoo. Tanaw na. Ang problema rin assignment Kung kaysa kita ang problema na ito ni mo makita why na ito natindihi ang aton assignment, ang assignment sa iba na itong ginatandog, kag dayon, imo makita mo na nagka-problema ta. Hilabtan na ito ang assignment sa iban. Dayon pa dayon na pagbasa. Kaginsabdong siling nila. O siya, hindi ka dapat magsunog sa insinso para sa Ginoo. Ini nga buluhaton iya lang sa mga pari, nga mga kaliwat ni Aaron. Hindi na nimo assignment Hindi na nimo assignment Amo na nga, I really believe the principle of Confucius. He was considered as philosopher of ethics. Kinala mahibalota sa borderline. Kung ikaw nga amay, mahibalo ka sa limitasyon mo subong nga amay. Hindi kay ikaw ang king of the house. Hindi kay ang imutanan matuman. Nga, in every blessing, there is always a limitation. Ako, ay ko kaintindi sa una mo. Kaya para sa akon, subong amay daw kung kiror kas balay, hindi. You must be aware that every freedom and gifts of God has a limitation. Kinala mahibalo ka, butangan mo limiti. Sa una daw ko limitation. Ginalusob ko bisan pa si Bukay. Ginalusob ko bisan ang akong kabataan. Kay nagapati ko ang akong husto. Kagdayon kung kaisa, gina-impose ang gitog puwersa na. No, hindi. Siling Panis Composios, may papel kang hampangon. Subong nga bana, higugmaon mo ang imo asawa. Palagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, subong nga asawa, tahuron mo ang imo bana. Subong nga bata, sa Biblia, I really believe that all truth is parallel. Siling pa ni Composios, ikaw nga bata, tahuron mo ang imo ginikanan. Kag ikaw nga ginikanan, respetuhon mo ang rights sa imo kabataan, hindi mo pagpasubon.
Imo na tabukon nga linya, there will be chaos. Imo na tabukon nga linya. Amo ni si Uzziah, gitabok na niya. Gitabok na niya ang hindi bagay tabukon. Kagdayon siling panikumpusyos ang obligasyon sa gobyerno para sa iya mga tao, sa mga citizen, kag ang obligasyon sa citizen pakadto sa iya gitawag nasod. Nga nakiyos ang Pilipinas. Because in this gitawag theological foundation, aton ginbayulit. Diri lang tas gobyerno kag mga tao, nga mangawat ni mga politiko, tukoy mga tao, sige mapupangayo. Daan pangakawatan daan, na pressure ka sige pangayo, siling pa sa mga pare, magwa ka sa templo, kay wala ka magtuman sa Ginoo. Magwa ka sa templo, hindi ka padunggan sa Ginoong Diyos sa sining ginhimo mo. Hindi ka padunggan. If you violate the principle of the Word of God, bisan ano pa ng rason mo, hindi ka mapadunggan. I really agree with that principle. Naakig si Uzziah sa mga pare, tiyo mo lang na, tambagan mo, maakig pa. Kuan mo. Nagtuon na siya, nga siya ang hari. Way na sa limitasyon. Ang way limitasyon, imo makita iya, even ang Diyos nagbutang limitasyon siya kaugalingon, prakpakan na ito na Ginoosan. Ito, na. Ang natao sa pasungan, limitasyon ito mo. Siya pagka-Diyos, nagsulob siya sa tao, sa dagway sa tao. Kung ara sa dagway sa tao, may limitasyon siya. Maluya siya, kapuyan siya, gutumon siya, maghibi siya. Even the Son of God has a limitation. Hindi kita magpati nga way ta limitasyon. When God put us in the top of the world, you must acknowledge your limitation. Amo niyo, naakig siya. Naakig siya tudluan. Hindi na niimo assignment. Kag samtang ginauyatan niya ang suludlan sa insinso nga may halaran dito sa templo, gintubuan siya sa delikado nga balatian sa panit. Samtang makita niya sarya nga pangulos nga mga pare, kag sang kaupod niya nga mga pare, gintubuan sang balatian sa panit. Abi mo lang balatian sa panit, aro nimo. Kag ako nagapati, hindi nilaglaw nga aro. Pinakataas ni kakalibre sa aro. Ginpadali-dali niya pagwa sa templo, siya mismo gusto magwa gilayon, tanaw bala na, siya mismo nahadlok na. Kag dayon tungod kay ginsilutan siya sang Ginoo. Dayon ano pa sa 21? Kung imo tan-awon dire, may balatian sa panit siya ring Uzziah. Hasta sa adlaw nga napatay siya, he was not able to recover. Nag-istar siya sa isa kasi nasiparar nga balay, kag wala siya gitugutan nga makasulod sa templo. Waay na siya. Nga, in the Levitical priesthood, way aroon nga makasulod sa templo. Dayon, si Hutam nga ianak ang mga nagpangulo sa palasyo kag sa katawan sang Huda. Perti pa kabatan-on. He was not able to rule and govern the kingdom of Judah. Amo ni ang background. The empty throne. Sa nakita ni sa amo ni nga kahimtangan as prophet, budlay para sa isa ka nasod nga way klaro nga presidente, way klaro nga hari. Ang iya bata ya, siyado pa kahubin. Di ang hambal sa Biblia, alaot ang isa ka nasod nga panguluhan sa isa ka bata. Amo ni nakapabardin sa kay Isayas. Pero ang pinakatahom amo ni, in time of crisis, nga nag-crumble na, imo makita iya, nagpakita ang Ginoo. Mabalik balata sa teksto, sa tuig na napatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Ginoo. Sa nagkapatay siya, empty ang throne sa Israel. Way nagpungko. For so many years, way nagpungko.
Tuki ato sa dito sa gitawag isolated nga sobra pas COVID ang iya na i-quarantine siya. Pero siling pa sa Biblia, nakita ko ang Ginoo nga nagpungko sa mataas gid nga trono. Utod kagabihan. Kung may trono diri sa kalibutan. Kung si Queen Elizabeth may trono sa gitawag sa iya palasyo sa Grand Britanya. Kung siya sa Nalbolkea may trono. Kung ang mga gitawag mga hari sa Saudi Arabia, mga emirates kag mga sultan may trono. Tandaan mo ni nga ang trono sa Dios nga imo ginasimba ibabaw sa tanan. Plakpakan na to nagin. Ibabaw sa tanan ini nga trono. Kag dayon kun imo lang taon siling padre imo makita iya may mga langit nun nga tinuga. Amo na nga first division. We have only 3 division. Gitawag ni upward look. Upward look. Sa dira nga way na hari ang Huda, si Isaias kabalo lagin maglantaw paibabaw. Ang nasiling ko sa inyo mga kauturan, tandaan ninyo ni balikon na kon. Pwede ka makudal sa panulay sa imo kilid. Pwede ka makudal sa panulay sa imo atubangan, sa imo likod, kag sa imo isig kakilid. Pero way ginatuguti sa Ginoo nga kudalon ka sa ibabaw tungo kay amo nang gireserba sa Dios nga sa tagsa kation nga ara ka sa kasisitan may matulog ka nga Dios nga ara sa ibabaw. Plakpakan nato na Ginoo. Gitawag ni the first division is the outward look. Nakita niya ang sovereignty, nakita niya ang pagkagamhanan sa Dios gaya ginasimba. O tanaw ba na? Anong hambal sa 1 hangtod sa 4? If you imo makita ano ni kagamhanan nga Dios. Siling padre ang iya malaba nga bayo naglikop sa templo. Just imagine. Kung ini templo sa Dios kag dayon ang trono nga nagapungko siya ang iya gitawag roof nagalikop sa sinitanan nga duog. Amo na nga ang Dios nga imo gialagad siling pa sa gitawag salmista kaangay sa isa ka pispis kaangay sa isa ka munga nga diin ara ka sa idalom sa iya pagtipig. Palakpakan na to na Ginoo. Naglikop. Amo na nga kun aton i-contextualize sa tagsa kation nga ara ka sa templo sa Dios, maghalong ka tungod kay ang iya rob, nagalukop sa imo, nagatabon sa imo, nga hindi ka maano sa bisan ano nga kaaway. Amo na nga ayuhon mo pagpinsar when you are in the temple of God. Siling pa ni Solomon, kung magsulod ka sa templo sa Dios, bantay ang imo tiil. Nga hindi ka magsige lakat-lakat. Tungod kay ang pagpamati, labaw pa ni sa halad. Ang pagpamati, labaw pa ni sa halad. Nga, dra sa imo pagpamati, dra ka edukahon sa Dios, sa imo obligasyon, kag sa imo katungdanan, subong isa ka alagad sa Dios. Lantaw ba? Versikulo 2. May mga langit nun nga tinuga sa iya uluhan. Gitawag nig seraphim, the flaming creatures. Lain ni sa anghel. Ang anghel, tagduhalan na pako mo. The guardian of the throne. O lang tayo na. Ang kada isa sila may 6 kapakpak. Ang imo makita pirmi sa gitawag yang mga gitawag mga figura sa anghel imo makita tagsalang ka tagduhalan na kapakpak. Pero ining seraphim imo makita the flaming creatures 6 kapakpak. Tagtatlo-tatlo ka pares. Kagdayon ang hambal dire, ang 2 kapakpak nagatabon sa ilagoya. Ang 4 para gini sa pagsimba. Palakpakan na to na Ginoo. Siling pa sa mga theologian, kung imo lang taon, nagsiling sila nga ang 4 para gini expression sa pagtahod kag pagrespeto sa ara sa trono nga amo ang Dios. Kaya mo lang, ang 2 kapakpak
ginagamit sa paglupad. Duha lang ginagamit sa paglupad, pero duha ka pares gid ang pagsimba. Plakpakan na to na Ginoo. Entonces, sa aton kabuhi, kinahanglan mahibaluta nga ang aton pagsimba labaw ni kaysa aton pagpanlakaton, kag sa aton paglupad diri sa sini nga kalibutan. Muna nga I really bless. Kag dayon kun imo lang taon diri padayonon naton. Nagsiling sila sa isa kag isa. Anong kanta? Ang kalantahon may tema, balaan ang Ginoo nga makagagaw. Tandaan tagid nga ang Dios nga aton gialagad, imo makita iya manggihatagon ni siya, maluluyon ni siya. Pero ang ultimate nga kanta sa mga gitawag seraphim, the flaming creatures, the guardian of the throne, ang pagkabalaan. Amo gani na, allow me to see something. Kaya amo ni problema ko mo. In the word nga sanctification, holiness kag pagkabalaan. Sa dira nga nagdawat kay Kristo susubong nga imo personal nga manluluwas, you really believe nga gipatawad ka sa Dios. Para pagka na to na Ginoo. Gihugasan ka sa dugo. Gihatagan ka sa bag-o nga paglaom. Gihatagan ka sa bag-o nga panulukan, new perspective in life. Bag-o nga lalambuton. Pero hindi magpabilin nga amo lang pirmi. Everybody say amen. And that is the word justification. The imputation of the righteousness of Jesus sa imo. Nakabatyag ka sa pagkamatarong. Nakaintindi ka sa pagkamatarong. Nakaintindi ka sa plano sa Diyos sa imo. Pero nga ang mo idug ka sa second dimension of sanctification and holiness. Nga, ang holiness siya laini mo. Joint venture ni. Tandugon na sa Ginoo nga din imo makita ang pagkabalaan sa butangan ka sa Ginoo sing gitawag yang magbatyagan na nimo ang iya plano sa imo kabuhi, imo na ni kopirahan. Sa mabatyagan nimo nga din imo makita ang imo ihambal, imo makita iya uyon na sa imo ginpatihan, uyon na sa plano sa Dios. Hindi ni matigayon kung di ka mag-cooperate. Palpakan na ito ang Ginoo. And that is justification is all about. And that is sanctification is all about. Kung hindi mo lang taon theologically, I would like to emphasize this point. Duha ang sa Diyos, isa lang sa aton. Ginpatawad ta, we are imputed by God's righteousness. We receive the blessing and the heavenlies. Ginaayon niya ang aton mga balatian. Pero you must cooperate. Ang blessing nga din imo na dawat kung hindi mo kooperitan, imo makita will destroy sa imo para kay Usia. Ginpanalanginan sa Dios. He possess a military might. Gihimo siya nga gamahanan sa Dios, pero dipil to cooperate. Kung hindi ka mag-cooperate, bugal ang ara ng gid sa imo kag dayon, it will produce destruction sa imo kabuhi. Pagpagka na to na Ginoo. Nga sa sanctification. Sa kaangay sini, tungod kay sa katapusan may gitawag ya glorification. Ano ng glorification? Kung maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo, kambyuhan ang imong mamalatyon nga lawas. Kag masugat ka sa Ginoo. Kung sa pagbalik sa Ginoo, imo makita ara ka sa sementeryo, ang imo bukog pataptan sing unod kag then magsugat ka sa iya. And that is the word glorification. Plakpakan naton. Hindi na imo papel. Iyan na sa Ginoo. Anong hambal sa Ginoo imo makita iya? Siling pa ni Ezekiel, nakita niya ang mga bukog, gigipataptan sing unod, kag nagtindog, subong ang mga hangaway, dira sa presensya sa Dios. Ito sis duha ang sa Ginoo, isa lang sa imo. Di ka pa mag-cooperate. Gusto ang Ginoo maghambal kasuno sa imo gipatihan. Maghambal kasuno sa paghigugma. Nga din, bisan pa may magbinuang sa imo higugmaon, because ang paghigugma, to love the unlovable. Ano nga balik Kristo Jesus? Kung ang imong higugma, amo lang po ang naghigugma sa imo, way kapulos. Ang mga makasasala, naghimo sina.
Kung ang imo gihatagan, amo lang po naghatag sa imo. Ang makasasala, naghimo sina. Pero ikaw ang anak sa buhi nga Dios nga kasarang ka sa paghigugma bisan sa mga tao nga nagigugma sa imo. Kasarang ka sa paghatag bisan sa mga tao nga dalok sa imo. And that is the difference between us and the unbelievers. Everybody say amen. Amo na yung diferensya mo. Ang unbelievers siya himuan malain, kambihuan ka malain. Because it is the nature of the unbelievers that to repay evil for evil, it is his nature. Pero kita lain. Himuan ta malain, kung malain magigaling gihimo sa aton, ang pinali diri nakabiyuhan bala na to sing maayo. Nakabiyuhan na to si pagdumot ang believers gihapon ta. Everybody say amen. Way kakaguwa sa perimeter sa pagkakristohanon mo, sa pagka-unbelievers. Wala to bala si Kristo sa nagbitay sa cross. Amay patawara sila, kaya sila kay balo sila gimo. Palakpakan na to na Ginoo sila. Kasi imagine na mo na. Muna nga, mahibalo kita sini. Abi mo lang, hindi na ta, abi mo lang, muna akong ihibian Ginoo. Kasi hindi pa kumaghalin sa sini nga kalibutan, ialaw lang, nga mahisgutan namon ang pinaka bagay hisgutan. Kaya kung makita ito sa langit, isa sa mga butang nga basi magsinggit ka mo, Ginoo ay mako, Bradway, gi kami ni mo tudlo eh. Hindi ili kayo magambal malain. Makita ito sa langit, ito basulan eh. Amo na yung last revelation mo. Everybody say amen. Bisan sa inyo karungan na malandong o, bisan sa akon karungan na nagwali. Amo na yung pinakabudlay nga bahin. Ini paghambal sing malain. Kang ang pagbiya sa paghambal sing malain. Hindi nilog-lahog ya. Kagdayon, versikulo 4. Ano ang hambal? Sa ila mga tingog nag-uyog ang pundasyon sang templo kag napuno sang aso ang templo. Wow. Ang presensya sa Dios do kaangay ni sa aso. Na hindi ka kakita sa palibot. Ang makita mo ang aso. Kung arang presensya sa Dios ang imo makita ya, ang pag-alagad mo, hindi ka kakita das kaluyahon sa iban. Everybody say amen. Kung arang presensya sa Diyos, puno ka sa presensya sa Diyos, maluoy ka sa may kaluyahon. Hindi ka mangin kritik. Nga, gilikupan ka sa presensya sa Diyos. Lato na. Kung isakto ang imo devosyonal, mapunaan ka sa pulong sa Diyos, sugata ka sa mga pagsulay, lain ang imo response. Maluoy ka sa nagsulay sa imo. Palakpakan na to na Ginoo. Pero kung alang-alang gani ka, imo makita, retaliation will come. Balusan mo sing malain ang malain. Nasili pa ni Ginisos? Hindi ka mo magkaangay sa panahon ni Moises, nga mata sa mata, ngipon sa ngipon. Kundi, balusan niyo sing maayo ang nagahingabot sa inyo. Pangamuyo ka mo sa nagaluto sa inyo. To kay mga anak ka mo sa labing gamhanan nga Diyos. Palakpakan na ito naging. Nagapasubang siya sa adlaw, sa maayo kag sa malain. Wow. Yes. Muna may mga Kristohanon nga makita ni mo nagmature. Gasagod siya sa malain kag maayo. Kaya kung nga itong saguron, ang maayo lang, huwag takalainan sa unbelievers eh. Pero ang pagsagod sa malain, amo nang pinaka-bottom line as a son of God. Ano? Upward look. Amo ni nakita ni Prophet Isaiah. Nakitaan niya ni. Hayag di katama nga may Diyos gali siya is in control of everything. Plakpakan na ito na Ginoo. Pero ang ikaduha, sa nakita niya Ginoo, ari ng the inward look. Makita gali mo ang presensya sa Ginoo, makita mo ang imo kaugalingon. Diba? Hindi magapabilin nga ara sa langit ang imo paglantaw.
There is an energy, there is a spiritual energy nga makita mo sino ka. Everybody say amen. Makita mo sino ka. Ulit tablan. The true vision of God always makes us realize our own sinfulness and failure. Kasi lang ka, nakakita ko pala naon, nakita ko gitog vision, nagdamgo ko. Pero way na nakaipikto sa pagkalupangod sino ang ano ang imo kaluyahon, hindi na vision naghalin sa Dios. Kung ina nga pala naon, nagpabugal ka, kung ina nga pala naon, nagtinikal ka, kung ina nga pala naon, wala nakaproducer sing awareness kung sino ka, it is not the vision that cometh from God. Siling pa nito, sir, dito ko na sa Amerika, damo ang nakakita sa palananaon. Totoo ba ni karon? Abri ka sa mga Facebook, sa YouTube, puro nakakita, makita 666, makita gito Great Revolution, makita ang panulay, pero hindi dira ang pinali. Kung ining nakakita sa sini nga mga palananaon, nakalambot bala sa pagrealisar siya kaugalingon nga kaluyan? Kasabla na. Sa Davao ya, kung imol lang taon, nakakita siya nga ang Ginoo ya, nakighambal gid sa iya, ikaw na ang appointed son of God. How great that revelation. Pero, lantawab lang niya na, may innermost circle siya nga mga matahom nga babae, 15 anyos, 25 anyos, nga din imo makita way asawa pero amo ang gauluatipan sa iya. Kagdayon imo makita gitawag nag inner circle, inagali nga mga babae ginaedukar nga imo makita iya sa Solomonic ministry. Ano nang Solomonic ministry? Nga ang ila leader, gipapati sa ila leader nga pareha sa kay Solomon, makapagusto pangasawa sing mga gwapa. Kanami sina. In carnality, in physical, gahandong man ko sina. Di mo lang mga gwapa. Ang mga dlaga ng mga gwapa, gapabugal because member sa Solomonic ministry. Pero is that the revelation from God? Nag-ani na. Nagapaabot na sa extradition request. Kwaon na sa Davao, kagdalon sa Amerika. Kagdan mag-atubang sa hearing sa gitawag niya child trafficking. Kaya ang matuod nga pala na naawon nga naghalin sa Diyos, lantaon ni mo magtulod na sa pagkilala sa imo kaugalingon nga kaluyan. Makato ta sa example. When Job saw God, he repented. Sa nakita ni Job ang Diyos, naginulsol siya mo. Anong hambal dere? Basahon ta. Agud nga, maintindihan tagid. Gani, nahuya ako. Sang tanan ko nga ginhambal parte sa imo. Wow. Nahuya ako. May ginhambal ko nga hindi amo parte sa imo. Ini nga tao, gi-consider na nga matarong ha. Consider na nga matarong. Ginkilala nga matarong. Pero sa nagkitaay sila sa Ginoo, nakighambal ang Ginoo, nagsilang siya, Ginoo, may ginhambal gali ko nga hindi amo. Ano pata? Ano pata kapigaw sa kayhub? May ginhambal ko nga hindi amo. Gani nahuya ako sa imo. Hindi bala ang tao, maghambal siyang malain, masiling ang mga tao, katindugan niya ang malain, masiling, way huya ni nga tao ni. Pero ari nahuya sa Ginoo. Nahuya ako sang tanan nga ginhambal, parte sa imo. Kag ginahinulsulan ko ini, paagi sa pagpungko sa yabo, kag sa abo. Wow. May ginhambal tangi di maayo, kita papaisog-isog. Pero ariyo,
Nagpaubos siya. Hindi kay sa istorya, kundi nagpungko sa yabok kag abo. Nangita sa yabok, nangita si abo kag nagpungko siya as a sign of repentance. Palakpakan na ito ng Ginoo siya. Nakakita siya sa Ginoo. Kag ang nakanami sini, hindi pa ulihi ang tanan. Makahinulsol pa siya, palakpakan na ito ng Ginoo. Kung mag-abot, abe, nga kalag na ang makikita sa Ginoo, paano kapag hinulsol? Everybody say amen. Munang nakapalain sa extreme prosperity, extreme eternal security nga doktrina. Bisan maghimo ka malain, luwas ka lang Japon. Hindi. Tawa ba? Ang nakaayo lang sini, kay may panahon pas paghinulsol, palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga kung may panahon pa ta sa paghinulsol, hindi ta magpabugal-bugal, hindi ta magpatikal-tikal. Tungkol kayo mo makita, pribiliyo na opportunity na gihatag sa Ginoo sa aton, nga sa hindi paulihi ang tanan, imo makita, ginariglar sa Ginoo nga aton kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Wala ito ba? Nagpungko sa yabo kag sa abo. Kung makita gali nimong Ginoo, kay makikita magiginoo sa aton. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. It is an appointed time. Pagkasiling ka nga, paano ko? Malikawan ko ne. Likawi anay kamatayon, antes ang ihambal nga din mo makita, di ka makikita sa Ginoo. Pero kung susceptible ka sa kamatayon, you have an appointment with God. Palakpakan na ito na Ginoo. May panahon gid nga makikita ang Diyos nga naghatag sa imo sing kabuhi. And you must prepare that day. Dayon, makadto kita. Peter cried out when he saw Christ. Amo na ang gitawag niya inner consciousness mo. Kung tutuod nga makita nimo ang gitawag niya sa imo kabuhi, ang matutuod nga gitawag Ginoo nga imo ginasimba, mabatyagan mo ang Ginoo nga imo ginasimba, imo makita di kay kalikaw. Masinggit kagid pag hinulsol. Anong hambal ni Pedro? Pagkakita sa to ni Simon Pedro, pasahon ta. Pagkakita sa to ni Simon Pedro, nagluhod siya kay Jesus, ka nagsiling, Ginoo, palayo ka sa akon kay makasasala ako nga tao. Naghambal ba lang Ginoo nga makasasala ka? Pedro, malauton ka? Wala. The very presence of Christ nagproducer sing inward look, kaangay, ka Isaias. Nagproducer sing pagkilala. Si Pedro nagluhod mo. Why na siya option? Palayo ka sa akon, kay makasasala ako nga tao. Nagsiling ako, kaluluoy ako. Sigurado gid nga laglagon ako. Tanaw ba nyo? Sa Biblia, may mga tao nga wala hisguti ang sala. Si Joseph, si Daniel, si Isaias. Pero sa nakita nila ang Ginoo, naglain ang ilahalambalanon. Ano tabla na? Laglag. Gani, laglagon ako tungkay malaot ang akon gipanghambal. Kag nakapuyo ako kaupod sa mga tao nga malaot ang ilagi na panghambal. Nagapuyo pa sa mga tao nga malaot pirmi ang ginahambal. And that is the very nature of influence. Gakatakdan ta. Kung ikaw nag-ubra sa imo kumpanya, ara kasi imo ulubrahan, tandaan mo na, nga ang imo upod, gahambal na sing malaot. Kung ikaw nag-ubra, nagpa-ubra, ikaw ang amo, tandaan mo na, nga ang imo man nag-ubra, gahambal na malaot. Kung ikaw lang Kristohanon sa imo balay, ang imo kaubdanan ra gahambal na sing malaot. Kung ikaw maestra kag maestro, tandaan mo na, ang imo kaubdanan ra gahambal na sing malaot.
Ang imo mga estudyante, gambal na siyang malaot. Kaupod sa mga malaot man ang ilang ginahambal. Kamu lang. Kagdayon, kung imo tanawon dire, imo makita iya. Siling pa niya, kagkaron nakita ugid ang sa akon mga mata ang hari ang Ginoo sa mga hangaway. Karon nakita ugid ang hari ang Ginoo nga makagagahom. Kamu lang. Pirte. Ang iya nakita, hindi ang malaot niyang ibinuhatan mo. Ang consciousness nga gitanom sa Ginoo, hindi kay ang malaot niyang huna-huna. Gitarget sa Ginoo ang middle portion. Ang iya malaot nga ginahambal. Everybody say, seryoso nga mensahe. Bisan ako mismo sini, gahibi man. Kasi sino bala hindi maghambal malaot kung may magpasaway? Muna kung ikaw maghulat sa tao, way pa na nag-abot. Magsiling ka mo nga, may appointment ka mo alas 11, makita ay ka mo, nag-abot alauna. Way pa na siya nag-abot, naghambal ka na malaot eh. Gago ni nga tao. Di ba? Way pa na nag-abot, gilibak na nimo. Nga, nag-a-star ka sa malaot nga henerasyon. Inward look. Ano ang aton makuha dire sa inward look? When believers have a true experience with the Lord, it does not make them proud. Rather, it humbles and break them. Kung ikaw makasinati sa presensya sa Dios, way isa nga nagpabugal kung ara ang presensya sa Dios. Bukon ka sa Dios, i-decentralize ka. Wasakon ka sa Dios tungod kay gusto sa Dios nga din mapuslan ka palagpakan nato na. Notabla na. Anong hambal na ko sa nagligad? Siling pa ni McLaren. One of the greatest preacher of history. One of the greatest writer. Siling pa niya. All unbrushed and unbroken men are of little use to God. Ang tao nga hindi mabungkag sa Ginoo, hindi wasakon sa Ginoo ang iya bugal, ang iya kadalok, hindi na siya mapuslan sa Dios. Hindi wasakon ang iya gipanghambal. Nga, ang batuya hindi na nimo mabaligya mo. Kung hindi na siya galingon. Ang gitawag niya, ang mais siya, hindi ka kasiparar, hindi mo makita ang iya nityor nga may upagali siya. May gitawag gali siya nga gitog binlod. May gitawag gali siya katungan kag may dlagko siya nga bugas kun hindi iagi sa galingan. Amo na nga pagsiling ni Ginisus ako ang tinapay sa kabuhi, ang proseso grabe. Nag-agi sa pasungan, nagsaka sa krus. Kag nangin tinapay siya para sa aton, prapakan naton agin. There is a breaking point. When Isaiah confessed his sin, he mentioned especially his unclean lips. Of course, unclean lips are the product of unclean heart. Kung mahigko ka nga bibig, nagpaintindi na nga mahigko ka pa nga tagipusoon. Palakpakan na ito na Ginoo. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ako makahambal sing malain, imo makita, akon gikilalahon. I would like to bow down before this sovereign Lord, and I will accept and confess nga Lord, may ari pagid nga malain sa sulod sa akon. Ito kay gagawa pa ang malain nga mapulong. Dayon, the prophet knew that he could not faithfully preach for the Lord unless he was prepared and cleansed. Kay balugid siya nga di sa ngayan magwali.
kung hindi siya preparahon kag tinluan. Kinahanglan gi siya matinluan. To kay ang imo ginwali, bisag anong nakayo, misklado na mo. Nagwali ka sa gugma, may pagdumot ka. Nagwali ka sa university, may pagkadalo ka. Masugot ka kag sa idik misklado. Kag ang Ginoo nakahibalo sini, gamiton siya mo. Gamiton siya sa prophetic ministry. Gamiton siya sa pagwali, gamiton siya sa pagpropesya, gamiton siya sa pagtagna. Entonces, kung ang iya gitawag ba hindi ni interbinihan, hindi siya i-cleanse, hindi siya preparahon, duha ang epekto, maayo kag malain. Muna karon imo makita mo siling maayo na magwali, pero sandad ko sa batasan sila. Mahina siya magwali. Pero kinaiya natawa, sobra pa sa unbelievers. Madinumtanon. Huwag kapatawad. Mahingabuton. How serious is this message? Ako diri kung magtindo ko sa inyo, abi. Magwali ko sa generosity, kag ako dalok-dalok. Ano inyong mahambal sa akon? Giinto man tan bradyan man. Gibinuangan man ta. Tagdamo ang ipanggamit sa Ginoo diri sa ato. Amo kani nagipreparar kita sa Dios. Tawo bala na. I really blessed panahon sa fasting and prayer. Makabati ko 14 ka mensahe. Ginakilala na ko, nakatambong ko 14 ka seminar. Ito ka mga substantial, mga undanon. Pero kung ang atong ginhabal, sukuhay sa atong ginahimo, hindi ta matinluan. Mismo itong panimalay, di na magpati mo. Ang pinaka-problema sa tanan kung imo panimalay, di nakapatihan. Hindi mo lang, hindi bagay kita sini, maghibi kita sini mo. Nangong sa bukay, masiling sa ako na, daw di makumakapati sa imo. Kung sige lang bala, kaya gina-process pa ko, palakpakan na ito na Ginoo. Isa mo na pinaka-problema mo. Amo nang bagay hibian na ito. Kasi kita hambal Christianity, kasi kita hambal Kristoanon, kasi kita padalom sa aton gitunan, pero sukwahi ang aton ginahimo. Wala na kurilit, wala na kunik sa aton kinaiya, kag ginhambal. Padayon ng tabalan eh. Sabi mo lang, budlay ni nga topic. Pagdundon ni mo, kung kamul na sinigantos, ako gantos man, plakpakan na ito na Ginoo. Puro tas ni gantos eh. Pero ang kanami lang, kay ginaoperahan ta sa Dios. Ang kanami lang ginakuha ang susyo sa atong kabuhi, plakpakan na ito na Ginoo. Kag hindi pa ulihi ang tanan. Everybody say amen. Anong hambal? Dayon ang isa sa mga tinuga naglupad. Ang isa sa mga tinuga naglupad. Pakadto sa ako nagadala sing baga nga ginkuha sang kimpit halin sa altar. Di na solusyon. Ara sa halaran, plakpakan na ito na Ginoo. Naglupad ang gitawag the flaming creature. Dayon nagkuha sing kimpit, kag dayon nagkuha sing baga sa halaran. Espesyal nga baga. Kag dayon, anong hambal sa city? Versikulo 7. Gintandog niya ang baga sa akong baba ka nagsiling. Natawa niyo? We must be aware. Ginlikaw ni Isaiah sa iya baba. Baga na naya, makasunog na naya. Sure kung may isa guro rin magkuha ko baga sa dapog kag dayon.
makita ninyo, makadto ko rin sa kay Queenie kag ang sintro ko, bibig na niya. Ano ay han nga? Kinagamo. Everybody say that. Pero si Isaias nakaintindi sa proseso mo. Gintiun ni ang yababa nga makasasala. Just imagine baga, ginpasuan ang imo baba. Tandaan mo ni, utod kagabihan. May kalayo halin sa bulkan, may kalayo halin sa gasol, may kalayo halin sa welding machine, pero ang hambal ni Santiago, ang kalayo nga maproducer sa baba nga din, wala ginliwat sa Ginoo, kalayo na sa impierno. Palakpakan nato na Ginoo. Entonces, kung kalayo ang problema, kalayo po ang bulong. Palakpakan nato na Ginoo. Kag ang kalayo nga bulong naghalin sa altar. Dayon tanaw lang resulta. Gintandog sini ang imo bibig. Alaw mo nga ipatandog ang imo bibig. Dayon anong hambal? Kag wala ka na sisala, kag ipatawad ka na. Palakpakan na ito na yun. Amunang pinakatahom. Pero kung ituad ta sa Dios ang aton mga sala, masaligan siya sa pagpatawad sa aton mga sala, kag sa pagtinlo sa tanan nga mga kalainan, himuon niya initong kayong matarong siya. Palakpakan na ito na yun. Ang gikinahanglan sa Ginoo sa aton, magpaidahalo man tayo, hindi lang tayo magsige ito, question bala. Para ni sa aton kaayuhan mo. Kaya kung nagapati, kung ikaw amo, nagpaabot ang imo mga sumulunod, nga ang imo ihambal iya sa Diyos. Kung ikaw isa kasawa, nagpaabot ang imo bana, kagabataan, nga ang imo ihambal. Ang paghigugma nimo sa Diyos, kag ang imo pagtuor sa Diyos, kag ang plano sa Diyos sa imo kabuhi. Kung ikaw isa kabana, nagapaabot ang imo kabataan. Nagapaabot ang imo asawa, nagapaabot ang imo himatang, ang imo hambal, hindi mga malain, kundi pulong sa pagigugma. Palakpakan na ito na Ginoo. Maning bahin. Sa hindi pa tayo magkatuwin, God measures a man, He put a tip around his heart, not in his head. Tandaan mo ni, kung ang Ginoo mag-measure, magtako sa imo, hindi sa imo nahibalaan, takson ka, sa imo nabatyagan sa sulod. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Kung kaysa karon nga panahon, pataas-taas na hibalaan mo. Sa nagtaas ang imong hibalan, gakupos imo tagipusoon. Kaya nga, kung kaisa ang imo nahibalan mo, ni magtulod sa imo sa pagpabugal mo. Kung kaisa kung maalam, kaya ang imo kaalam, nagtulod din nga pagpabugal, kapin pa makakita ka mga way alam nga mga tao. Tunto man yung aton kabuhi. Lantaw bala na, kung ikaw maalam, makakita ka ignorante, magtukar bugal mo. Pero kung makakita ka mas alam sa imo, hindi ka man. Kung ikaw may kwarta, makakita ka sa pigado, magtukar bugal mo. Pero kung ang imo matubang, mas kwartahan pa sa imo, hindi ka man. Everybody say amen. Amo na kung kaisa. Amo na nga Ginoo kung mag-measure sa imo, butangan kag itog steel tip. Magbutang measurement sa imo, hindi takson ang imo nahibalaan kundi ang imo kasing-kasing. To kay sa imo kasing-kasing, amo ang gikinahanglan niya. To kay mapuslan ka kung may maayo kang kasing-kasing. Palakpakan naton. Makato kita sa television. Aron ning outward look. Hiso dinid. Kung ikaw gali gatanaw sa ibabaw, kag dayon iariglahon sa Ginoo ang imo pagkatao, makita mo na ang pagkinahanglan. Everybody say amen. Everybody, hiso dinid. Makita mo ang pagkinahanglan. Makita mo ang pagkinahanglan sa imo palibot. Makita mo ang pagkinahanglan sa simbahan. Makita mo ang pagkinahanglan sa imo panimalay. Makita mo ang pagpanginahanglan. Dayon nabatian ko ang tingog sang Ginoo nga nagsiling, sino bala nga kon ipadala? Kung makita nimo ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo, kag mabatyagan mo ang pagtinlo sa imo tagipusoon kag pag ang imo inughambal, may dason ka nga mabatian kag hindi na malulunda ang maghambal. Upod na sa tanan
Sino ang amon ipadala? Nabatian ta bala ni? Sino ang amon ipadala? Sabi mo lang, ang pinakasurted karon sa sini nga kalibutan, ang magpagamit subong nga instrumento sa Dios. Palapakan na ito na Ginoo. Damo ang pakinahanglan. Abi mo lang, ini nga simbahan, nasubong di tungod kay may nakabati. Amo na bitaw diri sa aton. Anong aton ginambal? Sa ngunaya, kasi grupo, amot-amot. Dayon imo makita sa amot-amot, damo reklamo, di kami kasarang pag-amot. Uy na nakabati mo. Pero sa isa lang ka Domingo, nagsiling taway na ta amot-amot, ang duganay lang ta. Batyagon ta lang nga may bisita ta. May nakabati. Palapakan na ito na Ginoo. May nagpalapit kay Sister Gina. Ari na. Nakabati ko. Palapakan na ito na Ginoo. Nakabati ko nga may pagkinahanglan sa 28. May pakaunon ta nga mga pastor. Kag-ari ang akon dulot. Bunga ni sa akon nabatian. Palapakan na ito na Ginoo. Sabi mo lang ang magkanto diri sa Dagyaw sa 20 City, ang nakabati lang na mo. Ang magkanto diri sa Domingo sa hapon, kag dayon mabulig, paglimpyo diri. Kaya kuha na mo. Limpyuhan na dira tanan mo. Ipasulod na tanan ng mga kuan, kag dayon ang aton manugtatap diri. Where is Darlene? Diin si Brother Darlene? Wala. Limpyuhon na dira tanan. Kung ining aton caretaker, di nini maghigda sa simbahan, hindi na dira. Munang akon. Pero sino? Ang nakabati sila. Sino ang makakita sila? Kung ang isa ka Kristohano niya ibutang sa isa ka lugar, makita yan ang pagkinahanglan sa palibot, pagpagka na ito na Ginoo. Hindi na sa kinasulisit. Ito kay isa ka Kristohanon nga matuod nga nakabatyag sa presensya sa ino, sensitive na sa sanid sa palibot, pagpagka na ito na Ginoo. Kabalo na siya nga may gigutom sa palibot, kabalo na siya nga may nagkinanan sa palibot, kagdayon. Hindi na nimo siya masugo. Tungo kay nagahalin sa sulod. Ang pinakatahom ko nga word sa kumpasyon, hindi nimo ni mabakal sa SM, hindi nimo mabakal ni sa Robinson, hindi nimo ni mabakal, hindi na nimo mabakal sa kaisano ni. Why ni sa kaisano? Ara ni sa imo tagipusoon, palapakan na ito na Ginoo. Wala. Kinalang ko baso sa dito sa daga. Kami ni Bukay. Sa dira nga may nagduhol sa akong halinis sa tunutod. Tahom nga baso. Salamat. Nakakita sa pagkinahanglan. Gamay lang na, pero kung himuon mo na para sa Diyos, nakita ka sa Diyos. Pagpakan na ito, sige. Nakita niya ang pagkinahanglan. Gitawag outward look. Una dito sa ibabaw, ikaduha siya kaugalingon, ikaduha siya palibot. Ito ang isa ka Kristono mo silang, way kulabot. Hindi na. Way pa na kaintindi.
kisa Kristiyano nga di magsabay, maglain-lain, hindi way pa nakaintindi. To kay matuod nga Kristiyano nga ka-experience sa presensya sa Dios, imo makita hindi naman mapugnan. Pugnan man nimo mo initiate gina to kay ang nabatyagan wala sa guwa kundi sa sulod siya tagipusoon nga gibag-o sa Dios.